Nakilala niyo ang Shout Time noong 2012 sa PTV4 sa ating government station. Nagtapos po ito noong 2017. Ito po ay nagkaroon ng iba pang mga manifestasyon sa Project Saysay bilang video, sa Abante bilang tabloid, column, at ngayon naman po dito sa 5 siglo bilang isang podcast. Welcome to Shout Time 2.0! It's showtime! Sa May 28 po, ipagdiriwang natin ang araw ng ating pambansang watawat. Sa lektura po ninyong maririnig ngayong araw na ito, na ginawa ko po para sa Department of Education noong panahon ng pandemya, noong mismong Flag Day, 2022. Tinalakay ko po ang kasaysayan ng kung paano po ba nagkaroon ng mga watawat sa Pilipinas, lalo na nung panahon ng himagsikan. At kung paano ang mga disenyong ito ay pagdating ng panahon ay nagluwal ng ating pambansang watawat. Isang simbolo na nagkakaisa sa ating lahat bilang isang bansa. Pakinggan po natin ito. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ha? Mga kaibigan, kailangan ko lang pong sabihin, wala pong kinalaman ang National Historical Commission of the Philippines sa mga sasabihin ng inyong lingkod ngayong araw na ito. No? So, ito po ay mga pananaliksik ko. Hindi ko na ho sila idadamay. So, pagtsaga lang po kayo, no? Kasi usually talagang nagtatagal po yung ating mga webinar dito sa DepEd. Pero I'm sure marami po kayong matututuhan dito. Naku, gusto ko pa rin palang i-shout out si Secretary Liling Briones, NHCP Chair Rene Escalante. Salamat po sa tiwala na binibigay nyo sa akin. At syempre kina Romy Paraino ng DepEd, si Gina Batuhan, na head ng ating mga shrines sa NHCP, sa inyong patuloy na tiwala, at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa NHCP DepEd, at sa lahat po sa Ayala Foundation. Thank you so much. Hindi ko kayo mababati lahat, pero thank you, thank you, thank you. Okay. Sige po, pakita na po natin yung ating slides. Okay. So, ang mito ng unang 8 lalawigan. Naku, may ganun pala. May ganon. May ganon. Diba? Sabi natin, unang 8 lalawigan, ang 8 rays of the sun. Paano naging mito yun, ano? At iba pang usapin ukol sa mga simbolo ng watawat ng Pilipinas. Teachers, sa DepEd po, ito po ay aking lektura, no? Pwede itong pag-usapan, pwede hong ano ba ito? Ito po yung aking ambag, at sana magpatuloy ang usapan. Maitama po natin ang ating mga itinuturo sa ating mga estudyante. So muli, maraming salamat sa DepEd at sa lahat po ng bumubuo ng symposium na ito. Please subscribe to my YouTube channel, Shout Chua. Follow me on my social media accounts. Please, teachers, marami po tayong pwedeng materials na magamit sa YouTube channel na Shout Chua. Ito po'y alay ko po sa inyo. Gumigising po tayo araw-araw. Iniisip po natin paano po tayo makakatulong sa mga guro ng kasaysayan ng GECASI. No? Gayon din ang aking mga website para po sa inyo to, shoutchua.net at bangkanishow.wordpress.com. Baka po may maitulong po sa inyong mga PowerPoint presentations, readings, no, mga larawan, mga impormasyon tungkol sa ating kasaysayan. Mga kaibigan, pinag-uusapan po natin ang ating mga pambansang simbolo. Mga simbolo. Bakit mahalaga ang mga simbolo? Diba may national symbols tayo? And by the way, yung mga national symbols natin na nasa batas, ito pong nasa larawan na nakikita ninyo na yan po'y poster ng NHCP at saka ng Project Saysay. Actually, yan lamang po ang mga official national symbols natin. No? Official. Pero may mga national symbols tayo na by public acclamation, tulad ng ating national hero na si Jose Rizal. Hindi po siya official na isa batas na national hero, pero siya ay dinadakila ng lahat by public acclamation. So may mga simbolo tayo.
At bakit kinakailangan natin ng mga simbolo? Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ating pambansang bandila. Diba? Sabi ni Krzysztof Galikowski, isang Polish na scholar tungkol sa China, meron siyang finormulate na isang framework na tinatawag niya ang nasyon o nation bilang mythological being. Bakit po? Kasi ang mga nations, kinakailangan ng simbolo para mapagkaisa ang mga tao. Isang halimbawa dyan, yung mga totem. No? Yung mga totem sa Canada, halimbawa, para magkaisa yung mga grupo ng tao doon, sila ay umiikot at nagre-ritual sa paligid ng totem. So yung totem na yun yung nagkakaisa sa kanila. Iba-iba man ang kanilang karanasan, iba-iba man ang kanilang pamumuhay, pero pag umikot na sila at nag-ritual sa totem na yun, ay nagiging isa ang puso nila at isa ang damdamin nila. Ganyan din po ang nararamdaman ng bawat Kristiyano kapag nakikita nila ang Santa Cruz. Ikaw man ay Katolikong Kristiyano o Protestanteng Kristiyano, na pagkakaisa sa buong mundo. Ikaw man ay nasa Asia, Europa, Australia, at iba pa. Ikaw ay napagkakaisa ng simbolo ng sakripisyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, dahil dyan, kahit na ikaw ay hindi magkababayan, hindi kayo magkakabansa, meron kayong kaisahan ng puso kay Kristo. So, yan po ang importansya ng simbolo. Lalong-lalo na sinasabi ni Benedict Anderson na ang nasyon ay imagined communities. Ibig sabihin po, ang nasyon ay hindi nag-i-exist. Ito ay nag-i-exist lamang hindi in actuality, but dahil sa kaisipan na ipinunla sa atin ng ating mga bayani na iisa ang ating kultura, iisa ang ating kasaysayan, iisa ang ating mga problema, kaya kailangan natin magkaisa. Ayon kay Benedict Anderson, ang mga bayani natin na katulad ni Rizal, Mariano Ponce at Marcelo del Pilar at iba pa, sila ang sumulat ng mga bagay-bagay na nung binasa natin, nagkaisa tayo at nalaman natin kung sino tayo. So, kailangan natin ng mga simbolo. Ang mga bata, bawat Lunes, no, na sila ay nagpa-flag ceremony, pag tumitingin sila sa iisang watawat at inaawit nila ang iisang himig, napapaalalahanan sila na iisa ang kanilang nakaraan, iisa ang kanilang kinabukasan, at dapat magtulungan tayo, magsama-sama tayo. Kaya natin to! Philippines 2000, let's do it! Kaya natin to! So kaya nga, ginagamit natin ang mga bandila sa ating mga pagdiriwang. Ang DepEd ay nagputos sa lahat ng kanilang mga guro, paaralan, na ipagdiwang, no, through Undersecretary Annalyn Sevilla at si Undersecretary Tonicito Umali, na ipagdiwang ang victory at Mactan sa pamamagitan ng pagre-raise ng mga flags. No, i-display ang mga flags noong panahon ng ika-500 taon o ang ating quincentenaryo ng victory at Mactan. So, mga kaibigan, yan po ang use ng mga simbolo. Para ho tayo ay magkaisa sa pagdiriwang, magkaisa sa kalungkutan, tulad ng nakita nyo kay Sir Paulo, yung pag-half mast, no, in mourning, at marami pang iba. Kailangan natin ng simbolo to remind us, iisa ang ating bayan. Magtulungan tayo. Gayon din ang mga simbolo ay mahalaga. Bakit? Sapagkat ang mga simbolo po ay nagpapakita sa atin ng mga kwento ng ating kasaysayan. Mga kaibigan, magsishare po ako ng video. Ito po ay isang proyekto ko kasama ang Commission on Human Rights. Makikitabi-tabi po ako. Gaya gusto ko hong ikalat ang hotspot na ginagawa namin. Ako po ang sumulat nito. At sana po ay suportahan po natin, laruin po natin, ipalaro natin sa mga bata, sapagkat ngayong panahon ng pandemya, hindi dapat tumigil ang ating pagkilala sa ating kasaysayan. So ipe-play ko lang po, saglit lamang po ito.
Welcome everyone. We are very excited to introduce to you the newest learning platform developed by CHR. Under its Human Rights History and Human Rights Advocacy and Education Memorialization Project, we have created this application called the Human Rights Hotspot. Human Rights Hotspot stands for Human Rights Historical Online Teaching Spot. The first room contains 3 of the most notable objects that represent milestones in the history of human rights in the Philippines. The Spoliarium painting, the Brothers in Arms mural, the Defiant Diokno statue, and 2 info videos about the martial law era and the significance of the 1987 Philippine Constitution. As you visit these objects, make sure to go over the information and write-up written by Professor Xiao Chua. This is so important for you to connect and know the relevance of these objects in the history of human rights in the Philippines. Trivias and quizzes are also available for you to assess your learning and how well you #we remember the history. So makikita ninyo doon mga kaibigan na napakaganda po, no? Kasi may mga paraan po tayo na kahit po tayo ay nasa pandemya ay magkaroon ng museum visit, ano? So yun po, yung mga bagay po na nandun sa virtual museum, dadagdagan pa po natin sa June 12. Kaya pupuntahan niyo po ang xiaochua.net at i-download po yung link, no, kung saan makikita ninyo ang program para kung magamit ng inyong mga estudyante at ninyong mga guro. At pag po yan, alam ko may mga certificate o may token na ibibigay kung ito'y makumpleto ninyo ang pagbisita sa mga museo na ito. So hindi ko alam kung paano gagawin yon, pero maghintay po tayo ng mga announcements. Please visit xiaochua.net at ma-download po ninyo yan. So ano po yung punto? Bakit ko pinakita yon? Ang mga bagay po, tulad ng mga monumento, tulad ng mga simbolo, tulad ng sining, lahat po yan ay pwedeng magkwento ng kasaysayan. May mga kwento po na pwede silang ipakita sa atin. Kung saan pwede hong magamit yan upang mahalin natin ang ating kapwa at mahalin natin ang ating bayan. Yan din po ang ipapakita natin sa kwento ng ating watawat. No? May mapapansin kayo, itong watawat natin, hindi po actually, akala natin yan yung iwinagayway ni Emilio Aguinaldo o yan yung ipinawagayway ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. Akala po natin, pero actually hindi. Pansinin niyo pong mabuti. Ito po ay isa pong painting ni Rafael Alunan noong 1920s by Fernando Morsolo. At ano po yung mapapansin natin? O, tignan niyo pong mabuti yung araw. Naku, tignan niyo yung araw, may muka, mga kaibigan, ano? May muka yung araw. So may kwento yan, no? Kailangan makita natin. May mukha pala yung unang araw ng bandila na ipinatahi ni Emilio Aguinaldo kay Marcela Agoncillo, no, na asawa ni Felipe Agoncillo. Pinagbenta niya ang kanyang mga hiyas, yun yung nasa NHCP marker, ano? Pinagbenta niya ang kanyang mga hiyas, ano? Para hiyas po, jewelry po, jewelry. So pinagbenta po niya ang kanyang jewelry para ho tustusan ang kanyang first diplomat, isa sa mga first diplomat natin na asawa na si Felipe Agoncillo sa kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan. Sinamahan siya ni Delfina Herbosa Rizal de Natividad, isang pamangkin ni Jose Rizal, at ng anak niyang maliit na si Lorenza Marino Agoncillo. Tinahi nila ito sa Hong Kong. May nagsasabi, si Emilio Aguinaldo ang nag-design ng ating flag. Ito pong sasabihin ko sa inyo, no? Meron pong nagkiklaim, actually, na hindi si Aguinaldo ang nag-design. Sinasabi na si Feliciano Hoxon, isang revolusyonaryo din, ayon kay Julio Nakpil. Ito ang sinasabi ni Julio Nakpil doon sa huling-huling bahagi doon sa ilalim ng kanyang karagdagan sa La Revolution Pilipina ni Teodoro Calao. Feliciano Hoxon is the author of the Philippine flag, and those who say the contrary are liars and usurpers. Grabe naman yung statement na yun.
siya daw ang nag-design ng Philippine flag. At ito'y sinusugan ni Artemio Ricarte na sinabi sa Alfonso Cavite, nakipanayam at nakipagkita daw siya sa makabayang si Locson nung unang araw ng Hunyo ng 1897 at doon niya pinakita sa akin ang huwaran ng ating bandilang pinag-uusapan. So, may sinasabi na may 3 stars, may sun, may 3 kulay. Ang problema, wala ho tayong solid evidence except meron daw sulat si Locson, nakikita nyo na meron drawing. Pero kahit yung drawing ay inconclusive para sa akin. No, bakit po? Kasi ang dinodrawing po, ang tinatry nilang i-drawing, kung tutuusin, ay they're trying to be inspired by the South American flags na may triangulo between din at may 3 kulay. Hindi natin alam kasi alam naman natin may Gregorio del Pilar flag. 'Di ba? May triangle din at tricolor. Yung kay Pio del Pilar may triangle din. So ibig sabihin, makikita natin na may impluwensya yung mga South American flags at yung State of Texas, Cuba, Puerto Rico doon sa kung paano na-disenyo yung ating watawat. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ituloy po natin ang ating pakikinig sa lekturang ito na ginawa ko para sa Department of Education. Pakinggan po natin. Ito lang yung paglilinaw natin. Maaaring si Locson ay isa sa mga nagdisenyo ng flag. Pero alam nyo, sa totoo lang, wala po akong narinig kahit nung ako ay bata pa at nabasa, marami ho akong binabasa nun, na nag-claim si Emilio Aguinaldo na siya ang nagdisenyo talaga ng flag. Wala pong ganun. Ang lagi ko nababasa, ito ay inaprubahan, dinisenyo at inaprubahan ng Hong Kong Junta o yung grupo ng mga tao na namumuno sa mamahalang revolusyonaryo. So, ibig sabihin po, collective action ito. So, maaari na may inspirasyon from Locson, maaaring may inspirasyon from South America, pero sino po ang nag-decide para po sa nalalapit na pagbabalik ng revolusyon? Ang Junta Patriotica. At ito'y pinatupad ni Emilio Aguinaldo. So, ibig sabihin, para sa akin, kinikilala natin na maaaring si Locson ay may kinalaman sa pagdisenyo ng flag, pero ibibigay ko pa rin kay Emilio Aguinaldo na ipinatupad niya ito, pamana pa rin niya ito, at pamalalalo ng 3 babae na gumawa ng bandilang ito. 3 babaeng bahagi ng ating kasaysayan. Ito po yung nangyari, di ba? Sumuko si Aguinaldo sa Pakop Biak na Bato, tumungo sa Hong Kong, nagkaroon ng Junta Patriotica. Doon po si Aguinaldo ay nagkaroon ng tinatawag na paggawa ng bandila o yung pag-utos na paggawa ng bandila. At yung bandila na yun ay dala-dala niya sa Pilipinas sa kanyang pagbabalik upang ituloy ang ating himagsikan. At noong Mayo 28, nagkaroon ng labanan sa Alapan, dyan po sa inyo sa Imus, Cavite. Lilinawin natin to. Nanalo po si Emilio Aguinaldo at ang kanyang puwersa. Ang common knowledge, ito po pagpapasensyaan niyo po ako sa aking sasabihin. Pero ito po ay alam ng mga historiador. I'm sorry to say, ay wala pong flag na dinisplay sa Battle of Alapan. Opo, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinisira ang inyong papel sa kasaysayan. Pero po, ang nangyari po ay yung Battle of Alapan po, nung natapos po yung battle, pumunta po sina Emilio Aguinaldo sa Cavite City, Cavite Puerto, sa Teatro Caviteño. Celebration ng Battle of Alapan, doon po nila iwinagayway ang bandila doon sa Cavite City. So yun po ang paglilinaw sa kasaysayan. Hindi nila dala yung flag sa Battle of Alapan. Pero huwag kayong mag-alala, Imus. Sa inyo pa rin naman iwinawagayway yung malaking bandila. Bakit? Ang laki ng papel eh. Kung hindi nanalo sa Alapan, wala rin pagtataas ng unang beses sa watawat ng Pilipinas. So, ibig sabihin, malaki pa rin yung papel. Yung tagumpay, yun yung ating focus. Tagumpay sa Alapan
kaya na-raise ang ating flag. Okay po mga kaibigan, wag ho kayong magagalit sa akin, ano? Huwag niyo akong batuhin at gawing persona non grata, no? Again, nililiwanag natin, malaki ang papel ni Emilio Aguinaldo, malaki ang papel ng Alapan sa kwento ng ating Watawat. At officially, kasama ng national anthem, it was officially hoisted on June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, sa proklamasyon ng ating independensya. The Proclamation of Independence after 300 years of Spanish colonialism. A major victory in our history of the Filipino people. Now, ayoko na patulan nito, pero may mga nagsasabi, ayon sa tala, wala namang record na yung imagination natin na si Emilio Aguinaldo, iwinagayway niya yung bandila. Actually, sabi nila, ito'y ipinawagayway daw kay Ambrosio Rianzares Bautista. Pero alam nyo, debate kasi yan eh. Debate yan kung ano ang totoo o hindi. Pero mahalaga yan. Pero para sa akin, ayoko nang mag-dwell dyan. Ang importante po, na proklama ang ating kasaysayan at nagkaroon tayo ng mga simbolo, pambansang awit, pambansang bandila. Mas mahalaga yan. Ako, ayoko ng pagawayan yan. Malay nyo, natuwa si Aguinaldo, kinuha kay Ambrosio. Diba? Hindi ko rin alam. Kasi ang alam ko, si Ambrosio nagbasa ng akta. Kasi siya rin ang gumawa niyan. Pero let's set that aside. Ang importante, June 12, 1898, proklamasyon ng independensya at ang mga simbolo natin ay ipinakilala sa publiko. Ito yung medyo nakakatuwa, no? Additional info sa marami sa atin. No? Kung titignan nyo itong ginawang model ni Perry Javier, ng unang watawat na may mukha na araw, makikita ninyo na meron ding mga simbolo na nandoon sa watawat. At ano ito, no? Kung ito pala ay pinatupad ngayon, mape-penalize sa Flag and Heraldic Code, ano? So ano po, no? Yan po'y mahalagang bandila. Pinaniniwala ang unang watawat na iwinagayway sa kawit, o kung hindi man, kasi may mga nagsasabing hindi ito, nawala na yung unang flag at hindi na ibalik kay Aguinaldo. Ito yung isa sa mga una at pinakamatanda kasi cherish talaga ni Aguinaldo. At nilagyan ng simbolo, o yun, may araw na may muka, at may simbolo na nakalagay, Libertad, Justicia y Igualdad, parang French Revolution, ano? Pero Liberty, Justice, and Equality. At sa kabila ay mayroong Fuerzas Expedicionarias del Norte de Luzon. Dahil po yan ay flag na cherish ni Aguinaldo, at kung hindi man yan ang pinakamatanda, ang pinakamatandang flag sa Pilipinas, yan po ngayon ay pwede niyong makita sa museo ni Emilio Aguinaldo sa kanyang mga kaanak na suntay sa Aguinaldo Museum sa Baguio. Ngayon po, naaagnas na po yung flag na yan. Pilit po nilang ipine-preserve, may mga ginagamit po sila para hindi masira. Isa pong kaalaman din na yung flag na may muka na may araw, yan po ay tinanggal eventually, officially, ni Pangulong Manuel Quezon. So ito na po nakita nyo, mas malapit na po yung disenyo sa watawat natin ngayon. Yan po ay ginawang opisyal sa kanyang panunungkulan. Wala nang muka yung araw sa ating bandila. So ngayon, gusto kong balikan ng ilang mga datos ukol sa watawat, no? Ayon sa pananaliksik ni Ian Alfonso ng National Historical Commission of the Philippines, sa mga lumang diksyonaryo 1754, meron na po tayong konsepto ng bandera o watawat. At yan po usually, pandi-pandi, ganun din. Yan usually nilalagay sa mga lupa upang malaman kung kanino lupa ito na ba yung boundary mo. Pero ginagamit din siya nung unang panahon sa mga digmaan tulad ng mga karakoan na ito na makikita natin na may watawat. Ngayon din, yung Sultanate of Sulu ay may sariling watawat. Hindi ko lang nailagay. May konsepto na tayo ng watawat ngayon. Now, ito na po yung meat ng aking lecture. Puntahan natin yung mga kahulugan na inilalagay natin sa Philippine flag. Now, may mga nakalagay na ganito, no? Na blue stripe is patriotism and justice. May white stands for peace, white triangle equality, 3 stars are the 3 geographical regions, Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? The sun represents independence and its 8 rays represent the 8 provinces that led the Philippines against Spanish rule. The red represents valor. Okay, yan yung mga red blood for freedom and independence. Pero alam nyo, minsan may makikita ko, yung blue daw stands for peace. No? So iba naman ito. Nakakalito, nakakahelo. Yung puti peace, yung blue peace din. Ganitong gawin natin. Tignan natin yung
paliwanag ng mga dokumentong historikal at mga bayani natin kung ano para sa kanila ang kahulugan ng Watawat. At hahaluan natin ito ng kung bakit tinanggap ng Pilipino ang simbolong ito. At para sa akin at sa ilang iskolar, ito'y dahil may anthropological na kahulugan para sa kanila ang Watawat na maaaring hindi bahagi ng opisyal na paliwanag. Okay, sige. Puntahan natin yung unang dokumento, Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino na sinulat ni Judge Advocate General Ambrosio Rianzares Bautista ng Binyan, Laguna. Ito po yung pinirmahan noong June 12, 1898, nagpapalaya po sa ating kapuluan. Okay, ano ang nakalagay dun sa tungkol sa tatsulok? Ang tatsulok na puti, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ang tatsulok na puti ay katulad ng sagisag na ginamit ng katipunan na sa pamamagitan ng pagsasanduguan ay ibinunsod ng bayan sa paghihimagsik. Ibig sabihin, ito'y katipunan. Tatsulok na puti ay para sa katipunan. Tribute sa pagsisimula ng revolusyon. Now, tandaan natin, sinabi ho ni Yusek Mateo na marami po sa ating mga revolusyonaryo ay mason. Kaya po, ang triangulo po ay importante po sa masoneriya. At kinonfirm din ni Aguinaldo na mayroon din ganun. At sa katipunan, dahil mason din si Bonifacio, ganun din. Meron pong kinalaman ng masoneriya, eto po, no? Doon sa tinatawag natin na triangulo na ginamit sa katipunan at eventually napadpad po sa ating Watawat. Ito naman, ano yung ibig sabihin ng between? Ayan, representando las tres estrellas, las tres principales islas de este archipelago. Luzon, Mindanao, ano nakalagay sa dokumento? Visayas? Hindi. Panay! Ha? What? Hindi Luzon, Visayas, Mindanao? Luzon, Visayas, Panay? Oh, yun. Sa ating akta, nakalagay Luzon, Mindanao at Panay na siyang unang kinaganapan ng pagbabago ng ating bayan. Bakit po? Bagamat ang Cebu ay nag-alsa na noong 3 de Abril 1898, bago ang June 12, 1898, ang isa talaga sa pinakaunang chapter ng Katipunan, isa sa mga una sa labas ng Maynila, ay Aklan. Dahil kina Candido Iban at Francisco del Castillo. So may katipunan na sa Aklan. Noon, ang narinig lang siguro nila noong June 12, ang kasama lang sa revolusyon ay Panay. Hindi pa sinama yung Cebu. Ano? May 3 de Abril wala pa kasing siguro, I don't know kung nabalitaan nila yan o may hindi nila nabalitaan. Pero ang akala siguro nila, hindi pa buong Bisaya. So mamaya may paglilinaw tayong gagawin dyan. Pero eventually, kakalat ang panghimaksikan mula sa Luzon hanggang sa iba pang lugar sa Pilipinas na makikita natin sa mapa na ito mula sa official kasi. Okay, puntahan naman natin ang kulay. Sabi natin, maraming kahulugan ng kulay. Anong sinasabi ng akta? Okay, ang mga kulay na bughaw, pula at puti ay nagpapagunita sa mga kulay ng Watawat ng Norte America. Bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob sa ipinamalas niyang pagkupkup na walang pag-iimbot sa atin sa simula at hanggang ngayon. Ibig sabihin, yung palang blue, red at white, wala akong ibang kahulugan sa akta kundi US flag ang inspiration. Bakit? Kasi po, nagpapasalamat po tayo at may utang na loob daw tayo sa kanila. Grabe, nakakaloka ito. Naluloka ako. Ako, in many ways, naloloka talaga ako sa dokumento ng akta. Kasi may mga ganyan siyang statement tungkol sa pasalamat sa US. Baka dahil dyan hanggang ngayon, kaya tayo hanggang ngayon asang-asa sa US, no? Nakakaloka yan. Dati akala natin kaibigan natin ng US, hindi natin alam na sasakupin tayo. Pero hindi lang naman yan. Isa sa mga bayani natin ay pwede rin natin pagkunan ng meaning ng flag sapagkat isa siya sa mga dakilang bayani na involved sa ating himagsikan at republika. So kasama ni Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar ang dakilang bayaning Mariano Ponce na siyang nagtatag ng La Solidaridad. Sumulat siya sa kanyang kaibigang Hapones at sinabi niya, "The blue, color of the sky, means our hope in a future prosperity through progress. The red means blood with which we bought our independence. The white represents peace, which we wish for ours and foreign countries." Diba? The blue means our hope in future prosperity, kaginhawaan sa pamamagitan ng pagunlad. Red, tama, blood. White means peace. Tama. So, pwede yung ibang mga pakahulugan natin. Sige, tuloy natin. 3 stars are the 3 great groups of islands composing the archipelago. The Luzon Group, the Visayas Group, and the Mindanao Group. Yay! So, tama pa rin
yung Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po siya mali. In fact, parang kinancel ni Ponce yung nauna ni Ambrosio na panay lang. Sinama na pong Visayas. Therefore, kasama na po ang buong Pilipinas. Mabuhay! Ang watawat ay hindi basta-bastang tela lamang. Ang watawat po ay iniluwal ng ating mga bayani sa panahon ng ating pakikibaka para sa ating kalayaan. Kapag nakikita po natin ito, ang simbolong ito, at tayo ay umaawit ng isang awitin at tumitingin sa isang watawat, tayo ay naging iisang puso, iisang diwa, tayo ay nagiging isang bansa. Pagpatuloy po natin sa susunod na linggo ang pakikinig sa ikalawang bahagi ng lekturang ito ukol sa ating watawat. It's showtime!